as the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You're my friend, and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. I want you more than gold or silver, only you can satisfy. You alone are the real joy giver, and the apple of my eye. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito pong muli ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, para sa ating pong masarap na pagsasalo-salo sa salita ng Diyos, dito po sa ating Feasting on the Divine Verses online ministry. Sister Keisha, Brother Jonel, thank you so much sa napakagandang opening number. At ngayon po, mga minamahal, bago po tayo magpasimula, gusto ko muna pong gamitin ang pagkakataong ito para ipahayag po ang aking pasasalamat sa mga prayer warriors po ng inyong lingkod. Shout out para sa mga prayer warriors. Thank you so much. Ang laki-laking bagay ng inyong pananalangin. And please continue to pray for me na ang Diyos ay magbigay po ng patuloy na kalakasan, of course, ng wisdom para sa ministeryong ito na ipinagkatiwala po niya sa atin. So, ngayon pong gabi, sa ating pong unang bahagi, nais ko pong batiin ang ating pong mga birthday celebrants. Marami-rami po ito, mga minamahal. So, unahin ko na po ang aking pong mahal na kapatid, si Konsihal Adring de Vega. Konsihal, happy birthday. Alam niyo po, yan ang kamukhang-kamukha ko sa mga kapatid ko po, kaya marami kaming kwento niyan. At hindi ko na po para ikwento pa sa inyo. Happy birthday, Konsihal. Mga preachers po na nagse-celebrate ng birthday ngayon. Si Preacher Ryan, sa pangunguna po ni Pastor Ongkiko, si Preacher Leo, sa pangunguna ni Pastor Delpin, Bernie Delpin po, at si Preacher Julius. Okay, siya naman po ay nasa pangunguna ni Pastor Resty Diato. So again, Preacher Ryan, okay, Preacher Leo, Preacher Julius, happy birthday sa inyo. Tuloy-tuloy lang tayo sa gawain ng Panginoon. Okay, meron pa po, marami po sila eh. Sister Joanne Peregrino sa lugar po ng Dubai. Okay, happy birthday sa iyo. Ganon din po si Juliana Camposano. Okay, happy birthday Juliana. At sa Paris naman po, si Sister Vicky at Sister Lanitan. Happy birthday mga kapatid. Na-miss ko na kayo. Birthday din po ngayon at nais natin batiin si Eileen Atienza. Eileen, happy birthday. At ang aking pong bilas, kung tawagin ko po ito, Kuya Depot, happy birthday din sa iyo. At si Bernie Sauco, yan po ang kapatid po ni Pastor Joey. Happy birthday sa lahat ng mga celebrants po natin. Okay, matapos po ang ating pagbati sa mga birthday celebrants, ngayon naman po, mananalangin na po tayo. Pero bago po ako magpasimula sa panalangin, bigyan pansin muna po natin ang ilan sa mga panalangin kahilingan na isasama po natin sa prayer ngayon. Una po, hiling po natin na patuloy po nating ipag-pray yung complete recovery po ni Mami Herminia. Siya po yung nanay po ni Ate Salve. Ganon din po si Ashley Tab at si Pastor Arnel Magracia. Ito po yung pagbaba ng kanilang hemoglobin. Si Frankie Palo, ipag-pray naman natin kasi nasa ICU po siya ngayon. At nagtubig po yung kanyang baga. So medyo kailangan po nila ng ating pong panalangin. Yung pamilya niya siyempre, yung pong provision para po sa kanila, at yung doktor na titingin po, pakipanalangin po natin. Again, Frankie Palo. Tapos si Daddy Maxwell, ipag-pray natin yung speedy recovery at mag-negative po nawa ang result ng swab test po. So, yan po yung mga karagdagang prayer request po natin. Bukod pa sa mga isinasama na po natin lagi sa ating pong panalangin. So ngayon po, magpe-pray po ako, samahan po ninyo ako. Let us pray. Dakilang Diyos aming Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito, sa iyo pong patuloy na patnubay po sa amin. Thank you for your goodness, thank you for your love. Salamat din po sa mga answered prayers. Salamat din po, Panginoon, sa privilege na kami po ipatuloy na makalapit sa iyo. O Diyos, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan at naway papaging dapatin mo po kami sa aming pagtawag at iling ko po dakilang Diyos na walang maging hadlang upang ito po'y masagot mo sa iyong tamang kapanahunan at sa iyong perpektong kalooban. O Diyos, inilalapit naming patuloy si Mami Herminia. Nawa dakilang Diyos, tuluyan mo na siyang pagalingin at iling ko rin po dakilang Diyos si Ashley Tab, Pastor Arnel Magracia, na nawa magkaroon na po ng kagalingan sa kanila pong karamdaman at nawa dakilang Diyos, ikaw po ang siyang tumulong at ang pagbaba po ng kanilang hemoglobin, Panginoon, inilalapit po namin sa iyo. Si Frankie Palo, nahiling po ni Pastor Balunsa, nawa dakilang Diyos, ito po ay iyong pagalingin. Gamitin mo po ang doktor, maging ang mga gamot at ang treatment na gagawin po sa kanya.
Si Daddy Maxwell, hiling po namin na talagang pagalingin mo po siya sa lalong madaling panahon at hiling po namin, O Diyos, na ipuin mo ang kanyang katawan lupa at nawa ikaw rin po ang gumabay sa kanila at mag-negative po nawa ang resulta ng swab test. Lahat ng mga gawain po namin sa iba't ibang bansa, inilalapit namin sa iyo, maging ang mga tagapanguna. Ganon din po dakilang Diyos, ang kahilingan po namin para po sa property ng Living Water Baptist Mission, Muntinlupa at sa hinahanap na lugar ng gawain po sa Canada sa panguna po ni Pastor Eric Mariano. Lord, thank you so much because we believe na ikaw po ang siyang nakakaalam ng aming pong mga pangangailangan at ikaw rin po magbibigay ng katugunan. Lahat ng mga frontliners, patuloy po namin inilalapit sa iyo. Hiling ko po ang bawat mga local churches na itinataas ka, ipinapangaral ang iyong salita, patuloy po kaming gabayan. At ang pag-iingat mo rin po, lalo na sa mga gatherings po na ginagawa po namin, Panginoon, ikaw po nawa ang maglayo sa amin sa virus at magbigay ng lakas ng katawan at resistensya upang hindi po kami kapitan nito. Dakilang Diyos, ang aming pong gawain ngayong gabi, dakilang Diyos, muli po namin pinagkakatiwala sa iyo. Maraming salamat po sapagkat alam po namin na napakalaking pakinabang na kami po'y makarinig ng iyong banal na aral, lalo na sa kalagayang ito. Muli po, sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat, Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so purihin ng Panginoon. This time, makinig na po tayo ng special number. Trumpet, are you ready for the call? Soon the angels will assemble to usher in the Son of God. Will He come and find you faithful? Will He know your name at all? Every moment brings us closer. Are you ready for the call? Will He come and find you faithful? Will He know your name at all? Every moment brings us closer. Are you ready for the call?
Amen. Thank you so much sa ating trio. Mula po yan sa Christian Family Baptist Church under the leadership of Pastor June Ortega. Actually, may tawag po kami ni Pastor June dyan sa trio na yan eh. Sila po yung tinagurian naming Inasal Boys. Bakit? Dahil sa Rice All You Can. Ngayon po, makikita nyo, talagang they are very useful. And please include Kuya Januel, lalo na po sa kanya pong desire, yung kanya pong prayer na ma-achieve para sa Diyos at sa gawain ng Panginoon. So, Kuya Januel, pinagpe-pray natin yan. Thank you so much. So, this time, dadako na po tayo sa main thing. Amen? And what is the main thing? The preaching of the Word of God. Yan po ang sentro dito po sa Feasting on the Divine Verses. Pangangaral ng salita ng Diyos. At paalala po, yung message po natin kagabi about preaching, maganda po na tayo po'y maging responsible, diba? Receptive and responsive. I-apply na po natin kaagad, mga minamahal. So this time, I would like to request everyone to please open your Bible in the book of Colossians. Colossians chapter 3. 2 talata lang po ang babasahin natin at pinili ko po yung pamilyar na talata para tutuntungan po ng mensahe natin ngayon. Pinaka masasabi po nating pagbabatayan ng ating pong preaching. And I would like to share with you the message na ang pamagat po, if you are risen with Christ. If you are risen with Christ. Okay? Colossians chapter 3 verses 1 and 2. Ganito po ang sabi ni Apostol Pablo. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, muli po kaming nagpapasalamat sa pagkakataon na kami po'y makakapakinig ng iyong banal na salita. Lord, thank you so much for this great blessing, O God. Hiling ko po na patuloy mo po kaming aabutin sa aming spiritual na kalagayan. May you empower me once again, Heavenly Father, and fill me with your Holy Spirit. Give me wisdom and guidance as I preach your word, and please, abutin mo po kami. At ikaw po ang siyang maparangalan, mapadakila sa amin pong pag-aaralang ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, purihin ang Panginoon. Now, gusto ko pong bigyan muna ng emphasis po yung pinaka-talata po natin. Sa verse number 1, dito natin kinuha yung idea ng ating title. Ang ginamit na salita po ni Apostle Paul, if ye then be risen with Christ. Sa Tagalog po, kung kayo'y binuhay na kalakip ni Kristo. It is good for you and me to understand kung ano po ang ibig sabihin niyan. Kung kayo nga'y binuhay na kalakip na kasama ni Kristo. Alam niyo po ba kung bakit ginamit ni Pablo ang salitang ito? Kasi ang kasing kahulugang salita na gustong sabihin ni Apostol Pablo, kung kayo nga'y totoong naligtas, kung kayo nga'y totoong nanampalataya. Bakit po? Kasi yun po ang ibig sabihin nung binuhay na kalakip ni Kristo. Alam niyo po, sa malinaw na turo ng banal na kasulatan, ang tao sa ating pong spiritual na kalagayan, dahil sa kasalanan, tayo po'y mga patay. Okay? We are spiritually dead because we are sinners. Romans chapter 5 and verse number 12. Romans chapter 5 and verse number 12. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin. So then death passed upon all men, for that all have sinned. Kung paano sa pamagitan ng tao, ng isang tao ay pumasok ang kasalanan, ang kamatayan, sa sanglibutan at ang kamatayan dahil sa kasalanan. Dahil dito, ang kamatayan ay naranasan ng lahat sapagkat ang lahat ay nagkasala nga. Mula po kay Adam, lahat ng tao po spiritually dahil sa kasalanan, patay. Yun po ang isang masasabi po nating maliwanag na atin po pwedeng pagkuwanan ng unawa dito sa sinasabi po ni Apostle Paul, if ye then be risen with Christ. May magandang example po akong talata na po pwede pong gamitin ngayon. Ephesians chapter 2. The same concept, ano po, na gustong iparating ni Apostle Pablo sa mga sinulatan po niya dito po sa Efeso. Ano po ang sabi niya sa verse number 1? And you hath he quickened who were dead in trespasses and sin. Mga kapatid, ang sabi po kung paano kayo'y binuhay niya nung kayo'y mga patay dahil sa pagsalangsang at kasalanan. So the idea is the same. The concept is the same. Na ang tao po spiritually patay
At ang tunay na kaligtasan, ang tunay na pananampalataya, ang siyang naging dahilan kung bakit spiritually tayo po ay nabuhay. Sa madaling sabi, ang ating pinupuntuhan ngayon kung tayo ngay tunay na ligtas. Kung tayo ngay tunay na mananampalataya. Kasi it is very easy na i-claim ng tao na siya'y nanampalataya. Napakagaan na sinasabi ng napakarami, ay nananampalataya naman ako sa Panginoon. Di ba? Ako naman ay Kristiyano din. Well, meron po mga bagay na dapat tayong bigyan ng tinatawag na pansin. Ano po? Sa kapahayagan na yan. Katulad po dito, basic po ito, gawin nating introduction. Alam niyo po ba na yung genuineness ng ating salvation ay may kapahayagan? So, kumbaga, sa introduction natin, the genuineness of our salvation will be seen, number 1, in our appetite. Pagka po talaga totoong na-save, mga minamahal, binuhay espiritual, ang isang katibayan nito at makikita sa kanya, yung appetite. Appetite sa mga bagay na ukol sa Panginoon. Ang sabi po, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Kumbaga, ito po ay ipapakita ng ating appetite sa mga bagay na ukol sa Panginoon, sa mga spiritual na bagay. Before, wala. Dahil spiritually, patay tayo, wala pong dating sa atin ng mga spiritual na bagay. Pero dahil na-save tayo, dahil Kristiyano na tayo, ipapakita ngayon yan ng ating pong appetite, yung kasabikan, yung ating pagnanais sa mga bagay na ukol sa Panginoon o mga bagay na spiritual. Hindi lang appetite, even our affection. In our affection, ano na yung tibok ng puso natin? Ano na yung laman ng isip natin? Mga bagay na ukol sa Panginoon. And you know what? Even in our attitude, the genuineness of our salvation will be seen in our appetite, in our affection, and in our attitude. Pati po yung gawi natin, pati yung pag-uugali po natin. Maniwala po kayo sa akin. Yan po ay makikitang maiiba, mga minamahal. So kaya nga, napakaganda ng tatalakayin po natin ngayon. Importante ito sa ating pong mga nakiklaim na tayo po'y mananampalataya. Siyempre, it is good na magsusuri din po tayo ng sarili natin as we listen to this preaching, mga minamahal. So again, our message for tonight, if you are risen with Christ, una po, you will leave your sins. Pagka totoong tayo po ay ipinanganak na muli o nabuhay espiritual, ang mangyayari po sa atin, lalayuan na po natin at iiwanan na po natin ang kasalanan. Ang gusto ko pong maging message natin dito ay yung pong ginamit na salita, mortify, therefore, your members. Di ba? Yung pong mortify your members. Ano po ang pinatutungkulan dito ni Apostol Pablo? Kasi ang ibig sabihin po ng salitang mortify is to put to death. Ibig sabihin po, pupuksain na po natin yan. Di po ba? Yung pong ating mga dating gawi, yung ating pong mga dating gawa, yan po ang maliwanag na itinuturo po sa banal na kasulatan. Sige po, basahin ko po sa inyo. Mula po sa verse number 1 again. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things in the earth. Verse number 3, for ye are dead, and your life is hid with Christ in God. When Christ, who is our life, shall appear, then ye shall also appear with him in glory. In verse number 5, mortify, therefore, your members which are upon the earth. Fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry, for which things sake the wrath of God cometh on the children of disobedience, in the which ye also walk sometime, when ye live in them. Verse number 8, but now ye also put off all these, anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth. Lie not one to another, seeing that ye have put off the old man which is dead with his deeds, and have put on the new man which is renewed in knowledge after the image of him that created him. Mga kapatid, mga minamahal, kung papansinin po natin, maliwanag na itinuturo ni Apostol Pablo na kapag katunay na tayo po'y binuhay na kalakip ng ating Panginoong Jesucristo, may mga tatalikuran na po tayo, may mga iiwanan na po tayo, kaya nga ang ginamit niyang salita, mortify therefore your members upon the earth. By mortifying our members, ito pong ating katawan,
Ito pong ating kalayawan, yung pong mga bagay na kamunduhan, yan po'y tatalikuran na po natin. Mga minamahal, it is one thing na i-claim natin na tayo Kristiyano, but it is another thing na mapatunayan po natin yan sa pamagitan po ng ating appetite, affection, and attitude. And for sure, pag totoong ligtas po yan, hindi na po babalik-balikan pa yung pong mga bagay ng mundong ito. Ang isang alam na alam natin lagi, di po ba? Pag totoong na-save, kahit sa mga nakikinig po ngayon, kung totoong na-save, ang sabi po ng Bible, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. At sa pagtuturo ni Pablo, ang mangyayari po, meron tayong huhubarin at meron tayong susuotin, mga kapatid. Ang idea po, huhubarin na yung dating pagkatao. Sa Ephesians chapter 5 and verse number 8, pinaalala rin po sa kanila, for you were sometimes darkness, but now are you light in the Lord. So walk as the children of light. Sa turo po ng banal na kasulatan, mga kapatid, ang isang tunay na naligtas ay hindi na po mananatili at magpapatuloy sa kasamaan o sa kanyang kasalanan. Romans chapter 6, mga kapatid. Dito po natin gustong laging ipaalala na ang mga tunay na Baptist hindi po nagtuturo na ikaw basta naligtas, pwede ka nang magpatuloy sa kasamaan, pwede nang magpatuloy sa kasalanan, kasi yan po yung isang ibinibintang po sa atin eh. Because of verse 10, about the teaching of God's Word, sa turo po ng eternal security, people are actually accusing us na parang okay lang. Na kapag ka ikaw ay tumanggap na, pagka ikaw ay naligtas na, parang okay lang na magkasala ka. Bakit? Ligtas ka pa rin naman eh. Diyan po kino-confuse ng mga masasabi po nating attackers ng ating itinuturo. Mga kapatid, una, gusto ko pong maging maliwanag sa inyo na sa Biblia po, ang turo ng salvation ay maliwanag po na ang ibig sabihin nito, we are eternally secured in the hands of God. So that is why we preach about eternal security. Because ang issue ng salvation ay turo ng salita ng Diyos. Hindi naman po tayo nag-imbento ng ating kaligtasan. Hindi naman tayo nagtuturo ng tunay na kaligtasan. Ang ibig ko sabihin, hindi sa tao nang galing. Biblia ang nagtuturo niyan. At yun ngayon ang ipinapangaral po natin. So walang question sa turo ng eternal security. Nalilito lang ang mga tao dahil sa mga nakiklaim. Kaya nga dapat maging maingat po tayo. Sapagkat para sa akin po, it is very questionable for a man to claim that he is a believer, okay? Pero, nag-e-enjoy po na ipagpatuloy yung mga bagay ng mundong ito. Kaya nga ang paalala natin, oo, naniniwala tayo sa eternal security na ang tunay na naligtas, hindi nawawala ang kanyang kaligtasan. Pero ang tunay na ligtas, maliwanag po ang sabi ng Romans chapter 6, verse number 1. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein? So itong tinuturo ni Pablo, binuhay ka na kalakip ni Kristo, mortify therefore your members upon the earth. Ang ibig sabihin, live your sins. Do not live in sin anymore. Okay? Hindi po nagiging perpekto ang isang naging Kristiyano. Ang ating kaligtasan ay hindi po nagpaging perpekto po sa atin. We are actually forgiven. Pinatawad po tayo, pero hindi tayo perfect. Pero po yung habitual at yung pong living in sin, yun po ang issue ni Apostol Pablo rito. Kaya for me, if you are risen with Christ, you will leave your sins, meaning you will mortify your members upon the earth. Ibig sabihin nito, pupuksain na natin yung pong mga dati nating gawa, yung dati po nating buhay, na ang linaw na binigyang pansin din po niya na yung pong mga bagay na hindi na dapat nakikita sa atin. Now, pag nag-uusap po tayo sa kasalanan, sometimes ang iniisip ng tao, yung pong mga, halimbawa, bisyo, hindi po ba? Pero alam niyo po, sa usapang kasalanan, kasama rin po ugali rito eh. Ilang mga bagay po na dapat i-consider din po natin. So, ang isang napakadiin na pagtuturo tungkol sa ating pong mensahe ngayon, if you are risen with Christ, tatalikuran mo na yung dapat talikuran. Amen? You will not live in sin anymore. Hindi na po natin babalikan yung ating dating buhay. Dahil kung Kristiyano po tayo, again, binago na po tayo ng Panginoon, ang mga dating bagay ay nagsilipas na,
narito ang lahat ng mga bagay ay pawang naging bago. Of course, yung pong idea po ng pagbabago, yan po as we continue on sa ating pong spiritual life. Hindi naman po pagka na-save. Halimbawa, nanampalataya yung tao sa Panginoon, sumunod sa panalangin at totoong nanampalataya. Hindi naman ibig sabihin nung pagkatapos nun, perfecto na po siya kaagad. Hindi po. Ang pagbabago po, process po yan. Kumbaga sa idea po, yung pong medyo ginagamit na termino po ng Bible, yung sanctification, di ba? That is the work of the Holy Spirit na araw-araw po, kumikilos po siya sa ating pong buhay at tayo po ay kanyang patuloy na binabago. So, mga minamahal, I hope and I pray na ito po ay nakita po natin. Huwag kayong ma-confuse. The teaching of salvation in the Bible is very clear. Na kapag ka ikaw ay saved, you will not go to hell anymore. Hala na pong condemnation to them that are in Christ Jesus. But, make sure na yung claim mo, totoo. It is either totoo yung kaligtasan mo o hindi totoo yung kaligtasan mo. Paano natin ngayon malalaman na totoong naligtas? O di ito po yung puntos natin. Kaya wag niyo pong aakusahan na ang turo ng Baptist, di balik ka ng magkasala, basta manampalataya ka lang, ligtas ka pa rin. Hindi po yan ang turo natin. Ang turo po natin, yung turo po ng Bible, na kung gusto mong maligtas, walang ibang kaparaanan, pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At kapag totoo ang pananampalataya, itinuturo natin na ikaw ay ligtas. Pag tinuro po natin na ikaw ay ligtas, tinuro natin sa sinasabi ng Bible na ang kaligtasan po, eternal life, you will never perish, no man is able to pluck you out in the hand of Jesus, and no man is able to pluck you out of the Father's hand. Yan po ang kaligtasang itinuturo. Ngayon, kung yung nagsasabing siya'y ligtas, medyo sablay, lihis, at pabalik-balik sa kanyang dating buhay, mga kapatid, hindi yung doktrina ng kaligtasan ang dapat mong questionin, yung buhay ng tao ang dapat mong questionin. Klaro po ba? Amen? Hindi po doctrine ang issue. Hindi po dapat ang kinu-question yung doktrina. Ang dapat kinu-question yung buhay na nakiklaim. Kaya nga narito si Pablo Ang pagtuturo nga niya tungkol sa ganung konsepto. Kasi that is very possible. Na may mga taong nagkiklaim na sila'y naligtas na, sila'y nanampalataya na, tumanggap na sa Panginoon, pero ano pong magiging pagpapatibay? Kaya nga ang ginamit pong salita ni Apostol Pablo, if ye then be risen with Christ. Seek those things which are above. Pag nagsasabing ligtas siya pero naiinip sa mga bagay ni spiritual, kung nagsasabing ligtas siya pero walang appetite sa mga bagay ng Diyos, kung nagsasabing ligtas siya pero walang tibok ng puso sa mga spiritual na bagay, kung nagsasabing ligtas siya pero nakayakap pa rin sa kanyang patuloy na paggawa ng kamunduhan, kalayawan at kasalanan. Para sa akin po, yun ang hindi ka panipaniwala. But the doctrine of salvation is very definite in the Bible. Amen? Kaya ang titiyakin mo, pananampalataya mo. Ang titiyakin mo, yung kaligtasan mo. Yung doktrina, wag mong problemahin. Malinaw na turo yan. Ang totoong kaligtasan, hindi nawawala. Hindi nawawala ang tunay na kaligtasan. Kasi po, yun ang napakaliwanag Buhay na walang hanggan. Hindi kailanman mapapahamak. Walang makakaagaw sa kamay ng Panginoon. Ang aking pong concern ay yung nagkiklaim. Kung totoo ba? Amen? So, if you are risen with Christ, number 1, you will leave your sins. Mortify your members. Yan po ang ginamit na salita. Number 2, you will love and live in the Scriptures. Pagka totoo po na ikaw ay nabuhay na maguli, di ba? Pinag-usapan natin yung appetite Magkakaroon ka ng appetite sa mga bagay ng Panginoon. Tama po ba ako? Okay? So, yun po yun Seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above. Mga kapatid, tatandaan nyo po ito. Kung meron pong mag-e-enjoy sa Bible, ito po ay ang mga tunay na mananampalataya. Kaya nga, isang kapansin-pansin po yan. Of course, medyo tinitingnan ko rin po, especially the members of our church. Hindi ba yung iba po, pagka ganito yung sitwasyon, parang nakalibre na. Malaya na. Pwede na pong hindi na basta sumama. Pero napapansin ko po, lalo na sa mga members natin, na gabi-gabi, naka-tune in po tayo. Ibig sabihin, pwedeng hindi ko na kayo nakikita, pwedeng wala na pong pwedeng tsumek po sa inyo, pero bakit lagi-lagi nakikinig kayo, nanunood kayo, ang ibig sabihin nito, our appetite, amen, is good. Ibig sabihin nito mga kapatid,
Yung pong puso natin may tibok sa mga bagay na patungkol sa Panginoon. At alam niyo po, ang sabi po ni Apostol Pablo sa verse number 16, "Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. And whatsoever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him." Mga kapatid, gusto ko pong ipunto, if you are risen with Christ, I am very sure that you will love and live in the Scripture. Amen? Namamahalin po natin at mabubuhay po tayo sa salita ng Panginoon. Kung kanina po, mortify your members, ito naman, mind the message. Amen? You will surely mind the message. Magkakaroon ka ng masasabi nating pag-aalala o pagbibigay pansin, pag-iisip sa mga mensahe ng ating Panginoon. Alam niyo po, ang salita ng Diyos ang isang ginamit na panukatan para matiyak na ikaw nga talaga ay sa Diyos. Sa John chapter 8 verse number 47, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, "He that is of God, heareth God's word. Ye therefore hear them not, because ye are not of God." Sa John chapter 10 verse number 27, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me." Ang sabi po ng psalmist, "I rejoice at God's words as the one who find great spoil." Ang sabi po ng Bible na sa Psalm chapter 1 verse number 2, "But his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night." Pagka sa Diyos ka, titiyakin ko sa iyo, kasasabikan mo, pahahalagahan mo, yayakapin mo, isasapamuhay mo ang salita ng Panginoon. Amen? Let the word of God, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. At ang ganda po ng manifestations Kapag ka talaga ang isang tao po ay totoong na-save, binuhay, nakalakip ni Kristo, mga kapatid, alam niyo po, mahihirapan siya na talagang, yung pong, ang pakiramdam niya kulang kapag walang salita ng Panginoon. Amen po ba? Katulad rin po sa physical na paglalarawan, pagka totoong tao ka, hindi ka po pwedeng mabuhay nang hindi ka kakain. Tama po? Yung iba nga po, kung makakain, wagas Tama po? Nakikita natin yan Diba? May almusal na, may merienda pa, meron pong lunch, meron pang merienda uli, meron pong dinner, may midnight snack pa. At pagka po talaga medyo nagising pa ng alanganing oras yan. Hindi ba? So talagang may madaling araw, nakain pa yan. Mga kapatid, yun po yun talagang tao Diba? Nagdi-desire ng pagkain. Pagka Kristiyano po, hindi nyo kailangan pilitin po yan. Kaya nga, sabi ko po sa isang Bible study natin, sa discipleship and mentoring, alam nyo po, sa usapan ng growth, sa usapan ng paglago, kasi ang nilarawan na sinasabi ng salita ng Diyos, pansinin nyo po ito. Sige po, siguro 1 Peter chapter 2. Pansinin nyo po yung sinabi dito sa sulat ni Pedro. Chapter 2 and verse number 2. 1 Peter 2, okay? "As newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby." Pag totoong na-born again, pag totoong isinilang espiritual, pag totoong binuhay espiritual, ang isang magiging katibayan nito, nanasain niya ang gatas na walang daya, ang salita ng Panginoon. Kaya nga, makikita nyo rin na sa mga ilang aral na itinuro po sa atin sa banal na kasulatan, ang pagkakakilanlan talaga sa genuine na Kristiyano talaga ay yung pagmamahal sa salita ng Diyos. Diba? Sabi nga po, "Great peace have they which love thy law." Great peace have they which love thy law, and nothing shall offend them. Ang magiging pagbubulay daw po, araw at gabi. Kaya nagiging masaya ang spiritual life. Pagbabad sa salita ng Panginoon. Pagbusog sa salita ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, tingnan nyo naman, sa gabi-gabing pangangaral po natin, gusto natin loaded ng salita ng Diyos. Why? Sapagkat ito ang kasabikan ng mga tunay na binuhay na kalakip ni Kristo. Amen? Talagang malinaw yan, nakatibayan. Talagang may buhay ka sa Espiritu kapag ka ninanasa mo ang salita ng Panginoon. Si Apostol Pablo po, ang tagal-tagal ng Kristiyano,
pero talagang yung pong appetite niya, yung desire niya sa salita ng Diyos at kaalaman tungkol sa Panginoon. Kasi sabi ko nga, generally, hindi ba, itinuturo po ng Bible, ang sabi po ng 2 Peter 3:18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Hindi ba ang sabi po, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ seated on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. Tungkol sa Diyos, mga bagay ng Panginoon. Kaya si Pablo po, ang gusto niya, nung siya'y masave, yung kaalaman na tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Philippians chapter 3, para po mas ma-appreciate ang aking pong punto na idinidiin sa inyo ngayon. In Philippians chapter 3, verse number 7, the Apostle Paul said, but what things were gained to me, those I counted loss for Christ. But what things were gained to me? Before, ang iniisip niya, mga kagusto-gustong bagay, mga bagay ng mundong ito, mga bagay sa lupa. Pero anong sabi niya sa verse number 8? Yet doubtless, and I count all things but loss, for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. Just right to imagine, di ba? Na ang isang tao po na pagkatotoong naligtas, ang isang makikita niyong kapahayagan, ang dinidesire na po niya, mga bagay na ukol sa Panginoon, kaalaman tungkol sa ating Panginoon. Amen? Napakahalaga po ng turong ito na sinasabi po ng banal na kasulatan. Kamusta po tayo? Kung tunay na binuhay tayong kalakip ni Kristo, number 1, you will leave your sins. Okay? Number 2, you will love and live in the Scriptures. Napakahalaga ng salita ng Diyos sa atin. Pagka-Kristiyano po tayo. Diba? Yun po yung sinasabi rin po sa fruit bearing. Niliwanag din po yan ng ating Panginoon sa Kristo. John 15, if ye abide in me and my words abide in you, you shall ask what you will and it shall be done unto you. Talagang mahirap mabuhay sa spiritual life ng walang salita ng Panginoon. Ito po yung isa sa laging inaasam natin. Ito po ang dahilan kung bakit nakasentro po tayo lagit-lagi sa salita ng Panginoon. At alam nyo kung sino inaasahan kong makakasama natin sa pag-aaralang katulad nito? Di syempre po, yung mga tunay na Kristiyano, yung tunay na mananampalataya. Because if you are an unbeliever, you will not enjoy the things of God. And there is something wrong in you if you are claiming that you are saved, that you are a believer, and you are not enjoying the studies of God's Word. Amen? Diba? Yung pong studying ng salita ng Panginoon, yung pong preaching, hindi mo ine-enjoy, examine yourself. You better search yourself. Amen? Because I am very definite, if ye then be risen with Christ, you will surely love and live in the Scripture. Ang sabi nga po, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. Amen? Kaya po, isa sa dapat nakikitang enjoyment natin, yung lagit-lagi, nakapagbabasa tayo ng Bible, nakakapakinig tayo ng pangangaral, ma-observe nyo po yan sa mga sarili nyo. Hindi na kailangang i-judge pa kayo ng iba. Ikaw mismo sa sarili mo, i-observe mo ang iyong, di ba? Baka mamaya, kayang-kaya mong magbabad sa mga kung ano-anong pinanunood, di ba? Kung ano-anong mga palabas, pero hindi mo kayang magtagal sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Ako nga po, inaabangan ko pa yung ilan sa mga po pwedeng makita sa panahong ito. Mas masarap pong mag-tune in sa mga nakikita natin at napapakinggan po nating nangangaral ng salita ng Panginoon. Basta maging responsible lang po tayo. Amen? Responsible lang po tayo. So let us always desire the Word of God because this is one of the manifestations. Mga kapatid, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above. So for me, you will surely love and live in the Scripture. Amen? So pangatlo po, ano yung number 1 natin? You will leave your sins. Mortify your members. Number 2, you will live and love. You will love and live in the Scriptures. Okay? Mind the message. Huwag mong babaliwalain. Yung mensahe, yung salita ng Panginoon. And then thirdly, you will lift up, okay? You will lift up the Savior. Pagka talaga ikaw ay tunay na Kristiyano, sigurado yan, itataas mo ang iyong tagapagligtas. Amen? Dito, ang pupuntuhan ko po is, magnify the Master. Ang sabi po ng verse number 17,
And whatsoever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. Alam nyo, isang bagay na para sa akin po dapat maging gawi ng mga tunay na Kristiyano, yung mga tunay na binuhay na kalakip ni Kristo, ay ang lagit-lagi si Kristo ang itaas natin sa ating buhay. Amen? We should always exalt the Master in our lives, in everything, in all of our endeavors, mga kapatid. Sa lahat po ng ating paglilingkod, sa lahat ng ating achievements, sa lahat ng ating accomplishments, sa lahat ng mga bagay na kung saan ating pong ginagawa, ang tinitiyak natin dapat gagawin natin lahat para sa kanyang kalwalhatian. Amen? Don't you ever disregard the Lord sa lahat ng ginagawa po natin. At wag din po natin siyang i-discredit. Amen? Huwag po natin pong kukunin ng credit. Siya po ang dapat mapapurihan. Siya po ang dapat maparangalan. Kung hindi po siya kikilos, kung hindi kanya bibiyayaan, kung hindi po tayo gagamitin ng Panginoon, titiyakin ko po, wala po tayong mararating. Amen? That is the reason why we need to be reminded always of this very important thing. If you are a genuine believer, if you are risen with Christ, you will always lift up the name of the Lord. You will always exalt Jesus Christ in your life. Yan po ang sinabi ni Pablo sa mga taga Corinto. Ang paalala ni Pablo sa kanila, whether therefore you eat or you drink or whatsoever you do all to the glory of God. Amen? Yun po ang ating ultimate goal, to always give God the glory in everything. Sabi ko nga, isang bagay po na kung talagang magpapakatotoo po tayo, imaginein po natin ang ating lahat ng gawain kung hindi kikilos ang Panginoon. Halimbawa, yung preaching. Ano ang silbi ng preaching ko kung hindi po ito gagamitin ng Panginoon? So kaya nga sabi ko, sa preaching, importante po, una, scriptural, di po ba? Dapat spirit-filled. Ang ibig sabihin, talagang Espiritu ng Diyos ang gagawa. Kaya ang akin pong laging panalangin, Lord, please fill me with your Holy Spirit. Lord, empower me. Na-observe niyo po ba yan? Siyempre kung magsasalita ako, may mga sasabihin po ako. Dahil kahit papano, may mga alam naman po ako sa talata eh. Pero ibang-iba pa din kapag ka ang Diyos ang kikilos. Ibang-iba pa rin po kapag ka kapangyarihan niya ang gagawa, mga kapatid. Kaya nga sa usapan ng pangangaral, sa usapan ng ministeryo, sa usapan ng paglilingkod, sa usapan ng lahat ng gagawin natin, not by might nor by power, but by my Spirit, say the Lord. Amen? Always consider that. Always give God the credit, mga kapatid. Ibig sabihin, pagka po tayo may na-accomplish, hindi ako yan. Panginoon yan. Amen? Kung nagamit po tayo sa preaching, hindi ako yan. Panginoon yan. Always acknowledge God. Always recognize God in everything we do, in all of our endeavors, in all of our services, in all of our accomplishments. Mga kapatid, always consider na ang Diyos ang dapat na itataas. Amen? Kaya nga dapat pakaingatan natin ang buhay natin eh. Dahil dala po natin ang pangalan ng ating Panginoon. Kumbaga po, dahil Kristiyano po tayo, ang paalala sa atin ng Biblia, let them that nameth the name of Christ depart from iniquity. At ang sabi po ni Santiago, do not they blaspheme that worthy name by the which you are called. Ang ibig sabihin, dahil totoong Kristiyano ka, bitbit mo ang pangalan ng Panginoon. At ang buhay mo ay po pwedeng magtaas ng kanyang pangalan o po pwede ring maglagay sa kahiyan sa kanyang pangalan. Kaya ang aking pong concern ngayon, kung ako po at ikaw ay nakiklaim, Kristiyano tayo, sa Panginoon po tayo, o itong mga bagay na ito ang dapat nating pakatandaan. If you are risen with Christ, number one, okay, you will leave your sins. Iwanan na po ang dapat iwanan. Huwag na tayong manatili sa mga dating buhay po natin, sa mga dating gawin natin. Dati po yun. Ngayon po'y Kristiyano na tayo, bagong nilalang na po tayo. At ang sabi ng Bible, shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. How shall we that are dead to sin? Kaya nga ang tinuturo po ni Paul, mortify therefore your members upon the earth. Amen? Let us put to death
kung ano po ang mga nasa ng ating pong mga laman at kalayawan sa mundong ito. Amen? Hindi ang mga bagay ng mundong ito ang nanasain ng isang tunay na mananampalataya. Seek those things which are above. Set your affection on things above. Number 2, you will love and live in the scriptures. Hindi po magiging ordinaryo sa iyo ang Biblia. Ang Biblia po ay kanasa-nasang aklat sa iyo. Amen? Ang salita po ng Diyos ay kapanapanabik sa iyo. Kaya nga yung iba, natutuwa po ako. Kaya nga sabi ko, ang totoo niyan, may difficulty sa part ko po. Itong ating ginagawang gabi-gabing pag-aaral. Pero nakakatuwa lang na maramdaman mo at makakita ka ng mga talagang uhaw lagi, gutom lagi, sabik lagi. Yung iba po talagang pag hindi mo lang na-post na meron tayo ng 6:30, magme-message na po kaagad yan para sabing, wala po ba tayo ngayong gabi ito? Wala po ba tayong preaching mamaya? Yun po'y nanasain ng mga tao na talagang ang appetite at affection na sa mga bagay ng Panginoon. Bakit? Kasi pag totoong Kristiyano, you will surely love and live in the scriptures. Kasasabikan mo yan. Kaya nga, binubusog po tayo ng salita ng Panginoon. Okay? Mind the message. And then yung pangatlo po natin, you will lift up the Savior. Meaning, magnify the Master. In everything na ginagawa po natin, all for His glory alone. Amen? Lahat po sa Diyos ang kapurihan, sa Diyos ang karangalan. Huwag na huwag po nating aagawin yung pong credit at merit na dapat sa Diyos natin ibinibigay. Amen? So, I hope na ito po'y naging magandang paalala po sa atin. Mga kapatid, tingnan niyo po ang sabi po ng talatang 17. And whatsoever you do, in word or deed. Sa usapan po ng words, ng mga salita, dapat pag nagsalita ka, na-exalt ang Panginoon. Amen? Sa usapan po ng works, dapat sa mga ginagawa mo, na-exalt ang Panginoon. So, in all, di ba? Ang sabi ng Bible, lahat gagawin natin sa pangalan ng ating Panginoon. Kaya, ngayong gabing ito, I hope na naging blessing sa inyo ito. So, sa ating po naging pag-aaral, ang title natin, If You Are Risen with Christ. Ginawa po nating introduction, niliwanag po natin ang ibig sabihin nito kung binuhay ka spiritually. Ibig sabihin, kung Kristiyano ka na talaga, kung saved ka na talaga, di ba? Yun po yung tinalakay po natin. Sa ating pong panimula, pinakita ko, the genuineness of our salvation will be seen in our appetite, in our affection, and in our attitude. At kung tunay na tayo po'y binuhay, nakalakip ni Kristo, you will leave your sins, you will love and live in the scriptures, and you will lift up the Savior. Diba? Ngayon po, sa conclusion po natin. Sa conclusion po natin, anong magandang bagay na ating pong matutunan? Una, don't just claim that you are a believer. It is not enough for you to claim that you are a believer. Make sure na kung kine-claim natin, ako, saved na ako, Christian na ako, nanampalataya na ako sa Panginoon, tinanggap ko na talaga siya. Okay? Don't just claim it. Ito po yung paalala natin. Prove it. Patunayan po natin ito. Practice it. Amen? Gawin po natin ito. And then, protect it. Ingatan po natin. Hindi po dapat ako at ikaw napakagaang na nagkiklaim na Kristiyano tayo. Dapat makita natin po yung dapat maging patunay, kapahayagan po nito. Don't just claim that you are a believer. Prove it, practice it, and protect it. Bitbit mo pangalan ng Panginoon. Ingatan po natin. Diba? Oy, Kristiyano ka pala. Di pakita mo sa lakad natin, sa buhay po natin. Patunayan po natin. Mga minamahal, I hope and I pray na ngayong gabing ito, muli po tayong nabusog at muli tayong lumusog sa salita ng Panginoon sa ating buhay espiritual. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, muli po kami nagpupuri sa iyo sa mensaheng ito na aming napakinggan. Lord, thank you so much. Talagang napakalinaw ng Biblia. Isang bagay na talagang amin pong mapapatunayan. Alam mo po ang aming mga puso. Napakalinaw po ng iyong mga turo. Kaya ngayong gabi, nawa hindi po ang ibang tao, hindi po ang aming mga kasamahan, kundi ang sarili po namin, ang nasalamin po namin.
sa liwanag po ng iyong banal na salita. Nawa Panginoon, nakita namin hindi sapat na kami po'y nag-aangkin, na kami po'y Kristiyano. Ito po'y dapat mahayag sa pamagitan po ng aming appetite, affection, and attitude. Na kung saan, magdadala po sa amin ito sa kapasyahan na iwanan ang kasalanan, na mahalin at isabuhay ang iyong salita, at laging itaas ka at ang iyong banal na pangalan. Lord, sa iyo ko po ipinagkakatiwala ang mabungang resulta ng mensaheng ito. Uli po, gawad mo po ang iyong basbas at ang iyong pagpapala sa bawat isa po sa amin. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so purihin po ang Panginoon. Muli po, magandang gabi sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Evangelist Freddy De Vega, na nagsasabing sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ang dapat nating papapurihan. Muli po, salamat sa inyong lahat.